phải đu lên để lên dàn này. China dinalaw ng sunod-sunod na kalamidad. Milyong-milyong tao na ang naapektuhan at libo-libo na ang mga nasawi. Kailan kaya ito matatapos? Ito ba ay karma at paghihiganti o sadyang nagkataon lamang sa bansa? China, ang bansang kumakawawa sa ibang mga bansa. Kalikasan na yata ang gumagawa ng paraan upang ipaghiganti ang mga biktima nito? Ano-anong mga sakuna ang tumama sa China? At matatapos pa kaya ang pasunod-sunod na pasakit na nararamdaman ngayon ng China? Number 1, dam failure. Halos 6,000 katao ang napilitang mag-evacuate sa probinsya ng Hunan noong July 6. News agency na Xinhua noong Biyernes ng hapon nagkaroon ng problema sa Dongting Lake. Ang lawa na ito ay tinaguriang ikalawa sa pinakamalaking freshwater lake ng China. Ang rupture sa lawa ay may lawak na 226 meter, 740 feet, na nagtulak sa mga autoridad para ilikas ang nasa 5,700 na residente. Dahil sa pangyayari, mabilis na kumalat ang balita at mabilis na kumalat ang mga litrato at video na nagpapakita kung gaano kalala ang naging pinsala ng dam failure na ito. Makikita sa mga ito kung gaano inanod pati ang mga malalaking truck at sasakyan at pagbaha sa mga kabahayan. Umaksyon naman agad si Xi Jinping at nananawagan sa agarang pagkakaayos at pag-agap sa sitwasyon. Ayon dito, ang sitwasyong ito ay kinakailangan ng all-out rescue at relief efforts para maprotektahan ang mga tao at ang mga ari-arian nito. Ang rehiyon ng Hunan ay tirahan ng mahigit nasa kalahating milyong populasyon. Binigyan naman ng karagdagang pondo ang rehiyon ng 540 million yuan o $74 million para sa naturang relief funds. Number 2, baha. Mahigit 40 plus na ang nasawi dahil sa pagbaha at pag-landslide sa Guangdong Province. Ang pangyayaring ito ay tinaguri ang pinakamatinding pagbaha sa lugar, partikular na sa Meizhou City. Ang syudad na ito ay tahanan ng mahigit 3.8 million katao. Nagsimula ang delubyo noon lamang isang linggo at mula noon, hindi na tumigil pa at lumalala lamang ang sitwasyon. Patuloy na inaayos ang mga apektadong lugar. Ngayon, nasa 9,000 na mga kabahayan pa ang wala pa ring kuryente dahil sa insidente. Noong Biyernes lamang, diniklara ang death toll na 9 lamang. Ngunit sa hapon ding yon, nadagdagan pa ito ng 38. Hanggang ngayon, 2 ay nawawala pa rin. Dahil sa matinding pag-ulan at kaakibat na panganib ng pagbaha at landslide, mahigit 100,000 katao ang na-evacuate. Sa mga kalapit na probinsya, marami rin ang naapektuhan ng matinding ulan tulad sa Fujian, Guangxi at Hunan. Nirescue ng mga pulis ang mga na-trap sa lumalim na tubig malapit sa isang malaking train station. Ang malakas at malalang pagbaha at landslide ay nakaapekto sa 8 townships sa Pingyuan County. Pangatlo, highway collapse. Hindi na tinitigilan ng sakuna ang China nitong nakaraang buwan lamang ng Mayo. 48 katao ang nasawi dahil sa pag-collapse ng 60-feet segment ng isang expressway sa Guangdong Province. Ito ay bumigay dahil sa pasunod-sunod na malalakas na ulan sa lugar. Nasa 23 na mga sasakyan ang nakuha mula sa pag-rescue at 30 sa mga tao ang nasugatan. Mahigit nasa 184 square meters ng highway ang naapektuhan ng ulan at na-disintegrate. Nitong buwan lamang, inilabas ng China Meteorological Administration ang taunang Blue Book. Ito ay tungkol sa kalagayan ng pagbabago ng klima sa bansa. Natuklasan sa ulat na nararanasan ng China ngayon ang pinakamainit na taon kumpara sa mga nakalipas na taon simula 1901. Sabay na pag-init at malalang pag-ulan ang nararanasan ng China, kung saan ang hilagang China ay nakararanas ng matinding tagtuyot at pag-init. At sa Timog China naman, kung saan nararanasan ang matinding pag-ulan at pagbaha. 4. Buhawi. Sa bahaging silangang China naman, 5 tao ang nasawi at halos 100 katao ang sugatan ng tamaan ng buhawi ang lugar. Makikita sa video kung gaano pumalo ang buhawi sa syudad nito. Dahil sa lakas ng buhawi, natanggal nito ang mga bubong sa mga kabahayan at natanggal ang mga kakahuyan. Ayon sa Dongming County Emergency Management Bureau, nabuo ang buhawi dahil sa malalang convective heat transfer o ang nangyayari kapag ang init ay lumilipat mula sa mainit na bagay patungo sa malamig na bagay sa pamamagitan ng paggalaw ng hangin o tubig. Ayon sa Xinhua News Agency, mahigit nasa 2,820 na mga kabahayan ang nasira at malalang naapektuhan ng buhawi sa lugar ng Kaiyuan, Shandong Province.
Bihira lamang daanan ng buhawi ang China. Nasa 100 pababa lamang ang dumadaan sa bansa kada taon. At sa loob ng nakalipas na 50 taon simula 1961, nasa 1,772 na ang nasawi dahil sa buhawi. Noong nakaraang Abril lamang, isang buhawi ang humagupit sa southern city ng Guangzhou na pumatay sa 5 katao at 33 ang nasugatan. At panglima, severe drought. Dahil sa labis na nararanasang init, ang bansang ikalawa sa may pinakamalaking ekonomiya ay nasa peligro. Dahil sa panahon, ang lugar ng China na nagpe-produce ng bigas at trigo, wheat, ay nanganganib. Naapektuhan ng grabe ang summer planting season ng bansa dahil sa mataas na pagbabago ng panahon. Bagyo sa China. Isang malakas na super typhoon ang humagupit sa China na may international name na Bavi o dating Bagyong Inday na tumama sa silangang bahagi ng China. Dahil sa tindi ng banta nito, milyon-milyong residente ang napilitang lumikas bago pa man tuluyang tumama ang bagyo. Ngunit hindi lamang malalakas na hangin at matinding pagbaha ang kinaharap ng mga tao. Sa gitna ng rumaragasang tubig, nagbabala rin ang mga autoridad matapos maiulat na may mga makamandag na ahas na nakawala at nagkalat sa ilang lugar na binaha. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga dating mataong lansangan ay napalitan ng rumaragasang baha, habang libu-libong pamilya ang nagmamadaling iligtas ang kanilang buhay at mga mahahalagang gamit. Milyon-milyong residente ang inilikas. Bago pa man tuluyang maglandfall ang bagyong Bavi, naglabas na ng sunod-sunod na babala ang mga autoridad sa China. Dahil sa inaasahang matinding pag-ulan, storm surge at mapaminsalang hangin, milyon-milyong residente mula sa mga baybaying lalawigan ang inilikas bilang pag-iingat. Makikita sa mga video na kumalat online ang napakahabang pila sa mga istasyon ng tren, paliparan at mga terminal ng bus. Marami ang nagmamadaling makaalis habang may oras pa. Ang ilan naman ay dinala sa mga evacuation center habang ang iba ay pansamantalang tumuloy sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Kasabay nito, sinuspinde rin ang operasyon ng ilang pantalan, biyahe ng mga ferry, at maging ang ilang pampublikong transportasyon upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Ilang paaralan at tanggapan rin ang pansamantalang isinara habang patuloy na minomonitor ng mga autoridad ang galaw ng bagyo. 2 beses naglandfall. Matapos tumawid sa karagatan, 2 beses na naglandfall ang bagyo sa silangang bahagi ng China. Kasabay nito ang napakalalakas na bugso ng hangin at halos walang tigil na pag-ulan na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa maraming komunidad. Sa ilang lugar, hindi na makilala ang mga pangunahing kalsada dahil tuluyan na itong nilamon ng baha. Ang mga sasakyan ay halos lubog sa tubig habang ang ibang residente ay na-trap sa kanilang mga bahay at naghihintay ng saklolo. May mga lugar ding naapektuhan ng pagguho ng lupa dahilan upang tuluyang maputol ang ilang kalsada at maging mahirap ang pagpasok ng rescue teams. Sa iba namang komunidad, nawalan ng supply ng kuryente at komunikasyon, dahilan upang lalong maging mahirap ang pakikipag-ugnayan ng mga residente sa kanilang mga mahal sa buhay. Mistulang dagat ang mga syudad. Sa paglipas ng mga oras, lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang ilang lungsod ay mistulang naging dagat matapos umapaw ang mga ilog at dam dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa mga kumalat na video sa social media, makikitang ang taas ng baha ay halos umabot na sa mga traffic lights sa ilang bahagi ng kalsada. Maraming kabahayan at negosyo ang nalubog sa tubig, habang ang ilang residente ay wala nang nagawa kundi panoorin ang kanilang mga ari-arian na tangayin ng baha. Ang iba naman ay umakyat sa bubong ng kanilang mga bahay habang naghihintay na marating ng mga rescue team. Drones at mga rescue team kumilos. Dahil maraming lugar ang hindi na madaanan ng ordinaryong sasakyan, gumamit ang mga rescue team ng mga bangka, malalaking drone, at iba pang espesyal na kagamitan upang maihatid ang pagkain, inuming tubig, at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga komunidad na hindi na maabot. Patuloy ring nagsagawa ng rescue operations ang mga emergency responders upang mailigtas ang mga matatanda, bata, at mga residenteng na trap sa kanilang mga tahanan. Ang ilang rescue personnel ay halos walang tigil sa pagtatrabaho upang masagip ang mga stranded na residente
Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tubig, habang humuhupa ang baha sa ilang lugar, agad ding sinimulan ang paglilinis ng mga kalsada at pagbabalik ng supply ng kuryente at tubig. Panic buying hindi na iwasan. Habang papalapit ang bagyo, dagsa rin ang mga mamimili sa mga supermarket. Maraming estante ang halos maubos sa loob lamang ng ilang oras. Kabilang sa mga unang naubos ang delata, instant noodles, bottled water, tinapay, itlog, karne, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa ilang ulat, tumaas ng malaki ang dami ng mga online orders habang naghahanda ang mga residente sakaling mawala ng kuryente o maputol ang supply ng tubig sa loob ng ilang araw. Gayunman, tiniyak ng mga lokal na awtoridad na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin at hinikayat ang publiko na iwasan ang labis na pag-iimbak. Gayunpaman, marami pa rin ang piniling maghanda ng karagdagang pagkain, gamot, flashlight, power bank, at iba pang emergency supplies bilang pag-iingat. Mga makamandag na ahas, nagdulot ng pangamba. Ngunit habang unti-unting humuhupa ang baha sa ilang lugar, isa pang nakakagulat na problema ang lumitaw. Nagbabala ang mga awtoridad matapos maiulat na may mga ahas na nakawala mula sa mga snake farm na naapektuhan ng pagbaha. Dahil inanod ng rumaragasang tubig ang ilang pasilidad, may mga ulat na nakitang gumagapang ang mga ahas sa mga kalsada, bakuran, at maging sa ilang kabahayan. Dahil dito, pinayuhan ang mga residente na huwag basta lumusong sa baha at agad na tumawag sa mga awtoridad kung makakita ng anumang mapanganib na hayop. Nagtalaga rin ng mga rescue at animal control teams sa ilang lugar upang mahuli ang mga nakawalang ahas at maiwasan ang posibleng sakuna. Bukod sa mga ahas, nagbabala rin ang mga opisyal tungkol sa iba pang panganib na maaaring dala ng malawakang pagbaha, kabilang ang kontaminadong tubig, pagkalat ng mga sakit at panganib ng landslide sa mga bulubunduking lugar. Sa ganitong mga sitwasyon, napakahalaga ng maagap na paghahanda, pakikinig sa mga opisyal na babala at mabilis na pagtugon ng mga rescue team upang makaiwas sa mas malaking trahedya. Sa iyong palagay, handa ba ang anumang bansa sa ganitong kalaking sakuna?